Espiritu, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulungan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen.
papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas sa karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil nyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling nyong palayain. Pinatay nyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi nyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagpuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang, dinirinig niya sa pananawagan. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak at inumin. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog ng ipagpapatawad ng mga kasalanan natin at ang kasalanan din ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, ang nagsasabing
Nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Buong Jesus aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon'y mag-alapin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Nang binigyan sila ng kaputol ng isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kasama sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano at bilang mga deboto na mahal na pong Hesus Nazareno, ay una, ang tingin natin sa debosyon natin ay pagdarasal, pamimintuho,
pagpunta sa simbahan. Ito kagad yung naiisip natin. Pero magandang bigyan pansin din na bilang hamon sa atin ng ating pagdiriwang ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Na yung kagalakan na ito ay wag lamang para sa atin, kundi ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay sana di ibahagi natin at ipahayag. At ang buhay natin bilang mga deboto ay hindi lamang pagsunod kay Jesus, kundi kasama ng ating pagsunod kay Jesus ay ang ating pagpapahayag at pagbabahagi tungkol kay Jesus. Kaya maganda laging imbitasyon sa atin kung paano natin nasaksihan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, lalo na sa panahon ng ating kawalan, sa panahon ng mga pagsubok, nariyan kasama natin ang Panginoon. At kung paano tayo ginabayan ng Diyos, kung paano niya tayo hindi iniwan at pinabayaan, yan din ang kwento natin ng ating pananampalataya. We have witnessed the goodness of the Lord. Kaya ang kanyang kabutihan ay ipahayag natin at ibahagi. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito bilang Kristiyano. Magandang paanyaya sa atin na ang Diyos ay muling nabuhay at ang kagalakang ito tulad ng naramdaman ng mga alagad na hindi sila makapaniwala na si Jesus ay nasa harapan nila, laman at buto, buhay na buhay. Sana tayo rin bilang Kristiyano, ibahagi din natin ang kagalakan ni Jesus sa iba. At aminin natin bilang Kristiyano, medyo doon tayo nagkukulang. Madali lang para sa atin ang magsimba, ang magdasal, sumama sa prosesyon. Pero ang pagbabahagi natin ng ating pananampalataya, aminin natin na medyo nagkukulang tayo. Yung iba nahihiya pa na ibahagi ang kanyang pananampalataya. Nahihiya pa na ibahagi si Jesus. Natatakot na baka sabihan, ay baka may masabi sa akin yung mga kaibigan ko. Baka may masabi sa akin yung mga kapitbahay ko. Ano bang mas mahalaga? Sasabihin ng kapitbahay mo o tingin ng Diyos sa iyo? Ano bang mas mahalaga? Natatakot ka at nahihiya na ibahagi si Jesus dahil iniisip mo yung sasabihin ng kapitbahay mo? Sasabihin ng mga kaibigan mo? Ano bang mas mahalaga? Ang pagtingin ng Diyos sa buhay mo o ang pagtingin ng kapwa mo? Ang Diyos, alam niya laman ng puso mo eh. Ang Diyos, hindi manghuhusga sa'yo. Ang Diyos, tanggap ka kung sino ka. Alam niya yung pagsisikap mo na magbagong buhay. Alam niya yung pagsisikap mo na tumalikod sa kasalanan at minsan ikay madadapa pero patuloy kang bumabangon. Alam ng Diyos yan. God knows your struggle in following Him at nakikita niya yon. At nakikita ng Diyos ang ating pagsusumikap para isabuhay ang kanyang mabuting balita. Ang pangako din naman ng Diyos sa atin, tutulungan kita, sasamahan kita, hindi kita iiwan. Itong imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon, na maging saksi at ibahagi ang kanyang kabutihan sa iba. Na tayo rin bilang Kristiyano ay huwag mahiya. At sana yung tindi ng kagalakan ng muling pagkabuhay ay ibahagi natin sa taong malapit at malapit sa atin. Ibahagi si Jesus sa iba. Maganda rin sa ating ebanghelyo na
ikinikwento nila kung paano nila nakikilala si Jesus sa paghahati ng tinapay. Doon nila nakikilala si Jesus. Kung babalikan natin ang kwento ng dalawang alagad patungong Emmaus, hindi nila agad nakilala si Jesus sa kanilang paglalakad. Hindi nila nakilala na si Jesus pala yung kasama nila. Kasi, ang mas pinibigyan diin nila yung kanilang pagkawalan ng pag-asa. Yung disappointments nila na binuksan nila kay Jesus. At nung naghatiin ni Jesus ang tinapay, doon nila nakilala na si Jesus pala yung sa harapan nila. Maganda rin din sa atin bilang Kristiyano sa ating paglalakbay na laging makilala at makita ang Diyos na muling nabuhay. Makilala siya at makita lalong-lalo na sa paghahati ng tinapay. Kaya, at ngayon, paano natin ginagawa yun? Ginagawa natin ito tuwing tayo ay nagdiriwang ng misa. Kaya kung may kakilala ka din na taong hinahanap ang mukha ni Jesus, naisumpungan ang mukha ni Jesus dahil sa bigat na siguro ng nadinadala, sa bigat ng problemang pinapasan, ay tila ang paligid niya ay madilim na at nais hanapin ang mukha ni Jesus. Malay mo, ikaw yung maging tagapagdala niya dito sa simbahan. Dalhin itong kakilala mo, kaibigan mo, palapit kay Jesus. Nang makilala niya at makita niya si Jesus sa paghahati ng tinapay. Nasumpungan ng mga alagad ang Panginoong muling nabuhay. Tayo rin ay nasumpungan ng Diyos sa paghahati ng tinapay, sa kabutihan niya sa atin, na aninagan natin ang kanyang muka. Ngayon ho, ang paanyaya sa atin bilang Kristiyano, ipakita din natin ang mukha ni Jesus sa iba. Yakapin natin yung misyon na ito, na bilang saksi ng kabutihan ng Diyos, ibahagi sa iba, ikwento sa iba. Huwag mahiya, ipahayag at ibahagi ang iyong pananampalataya. Huwag mahiya na ipakilala at ibahagi si Jesus sa mga naisumpungan ang kanyang muka. Sabi nga ng Ebanghelyo, imposibleng hindi namin sabihin ang lahat ng aming nakita at narinig. At kung paano natin nakita si Jesus, paano natin nakilala si Jesus sa paghahati ng tinapay, sa ating panalangin, ibahagi din natin ang kwentong ito sa iba. Tulad ng paanyaya ni Jesus sa atin, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Kaya tayo bilang mga saksi sa kabutihan ng Diyos, ay sinasabi niya sa atin, ipangaral ninyo ang lahat ng ito sa lahat ng inyong pupuntahan. Sa lahat ng inyong mga kadaupang palad, ipakilala si Jesus sa kanila. Yan ang misyon natin bilang Kristiyano. At sa ating pagyakap ng misyon, lalago din tayo bilang Kristiyano, lalalim ang pananampalataya ng isang Kristiyanong yumayakap sa misyon na ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, dumulog tayo sa ating amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Manalangin tayo, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga naharap sa mga suliranin sa buhay at ang mga nabibigatan, dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa ang pagkabuhay ng iyong anak, ay niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa iyong pangangamba, sa iyong pag-iisa, binalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong magtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawiin ang panibig, buong pusong manalangin. Ikaw ay di ringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinininto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.